business, mas mabilis kang natututo. Okay. Kaya nga, sa business natin, wala kang ibang gagawin kundi mag-recruit na mag-recruit na mag-recruit na mag-recruit na mag-recruit. Okay, repetition is the master of all skill. Okay, mapapansin niyo yan, no? Noong una, hindi kayo marunong mag-recruit. Hindi nyo alam kung paano mag-invite. At dahil practitioner kayo, lagi kayo nagre-recruit, lagi kayo nag-i-invite, araw-araw nyo ginagawa, no? Maya't maya. Pansinin nyo, okay, after 2 months, 3 months, ang galing nyo na mag-recruit. Okay, nade-develop yan. Okay, kahit ang presentation nade-develop, ang public speaking nade-develop. Okay? Ayan. So, knowledge. Okay, you need to gain knowledge. Diba? Yun talagang puhunan sa network marketing. Yung experience, yung knowledge. Okay, kaya don't expect na sa unang buwan mo, kung wala ka pang alam sa industriya, kikita ka na ng milyon. Okay? So, wag muna yun. Okay? Ang kailangan mo lang gawin is gawin mo muna yung basic, i-apply mo, i-practice mo hanggang sa maging instinct na sa'yo. Okay? Sabi nga ni Bruce Lee, kapag sumusuntok siya, hindi niya na iniisip sumusuntok. Hindi, napapasuntok na lang siya. Dahil instinct. Alright? Alright. So, punta na tayo. Let's do the ninja moves. Alright. So, this is very basic. Okay, importante sa ninja moves yung attraction, invitation, then offer. So, maraming paraan to attract, whether you are using an attraction marketing strategy, providing values, or dinadaan mo sa baliwan factor or excitement. Okay, sino dito yung mahilig mambaliw? Ayan, ako favorite ko yan. Baliwan. Okay, so nakakataas ng energy. Alright. So, pag-usapan muna natin yung iba't ibang approach. Ano? Teka, I need to... Okay. So, I need to get a pen. So, kuha lang ng pen para makapag-usap tayo. Ayan, makita niyo yung aking susulat. Okay, ano ba magandang color ng pen dito? Okay. So, meron akong tatlong approach na ina-apply dito. Ayan. So, approach 1, okay, una approach 2, at saka approach 3. So, focus muna tayo sa 1 and 2 kasi may technique dun para sa 3. Okay. So, una, yung ginagamitan ng form. Sino dito familiar sa form? Okay, family, occupation, recreation, motivation to get the message. And alam ko, tinuturo ito sa NDO, di ba, yung form. Diba? So sabi, pag may kaibigan kang matagal mo nang hindi nakakausap, wag mo daw tatawagan. Yung tipong 3 taon mo nang hindi nakakausap o 4, tapos bigla kang tatawag sa kanya para lang sabihin may business ka. Okay? Yung iba kasi na-off. Pero minsan effective, pero madalas na-off. Okay, so idaan mo muna sa form. Okay, tanungin mo muna kung kumusta yung family niya. Okay, kumusta yung anak niya, kung may anak na ba siya, nakapag-asawa na siya. Okay, halimbawa na lang, tinawagan mo yung kaibigan mo, chinat mo sa Facebook. Oh, bro, nag-asawa ka na pala, kumusta si Mr.? Ano bang work niya ngayon? Mr. No, bro, tapos Mr. Kumusta si Mrs.? Ano ba yung work niya ngayon? Okay, and then sasagot yung kaibigan mo, bro, wala nga eh. Ito, medyo naghahanap pa kasi kapapanganak niya lang, sa totoo lang eh. Hindi nga siya masyado makapagtrabaho. Wala ka bang mai-offer na kahit home-based na trabaho lang, home-based job? O, nakuha mo yung message. Kasi kinumusta mo yung family niya eh, di ba? So kapag nakuha mo na yung message, ano yung message? Si Mrs. Okay, walang trabaho dahil kapapanganak lang. So yun ang message dun. Okay? Ngayon, dahil nakuha mo yung message, ting! Ayan na. So, anong gagawin mo? Bro, sige, tamang-tama. Meron akong ginagawang side project ngayon. Una, huwag niyo munang sasabihin networking. Okay? Sabihin niyo muna side project. Meron akong ginagawang side project ngayon. Naghahanap na rin ako ng kapartner para gawin tong side project na to. Okay? Pwede ko bang ipakita sa'yo? Okay? Tapos syempre magtatanong yan, paano ba? Okay, pwede ba kitang ma-invite sa group chat? Okay, yan. So invite mo siya sa group chat.
Okay, before, ang ginagamit namin for this is video or webinar, kagaya nito, no? Sa pag-invite. Okay? Kaya lang, hindi kasi lahat talaga naka-Wi-Fi, karamihan naka-free data, lalo na yung nauso yung free data. So, we are maximizing Facebook. Kaya ang ginagamit namin, group chat. Okay? So, ano naman yung O sa form? Yung O, yun yung occupation. So, kumustahin mo yung trabaho niya, then, pag sinabi niya, ito nga bro, delayed yung, delayed yung, kasi ganito yan, pag hindi mo nakuha sa family, daan mo naman sa occupation. So, pag tanong mo, bro, kumusta yung trabaho? Ito nga, medyo delayed eh. Happy ka ba sa sweldo mo? Actually, nag-isip nga ako mag-apply eh. O, alam mo na yung message, di ba? So, anong gagawin mo? Invite mo siya sa group chat. Okay? Then, yung R, okay, recreation, tingnan mo kung ano yung hilig niya. Baka mahilig pala siya sa mga supplements. Okay, nagpo-workout pala siya. So, may mapasok mo naman yung product. Okay, motivation, tanong mo kung ano yung, kumustahin mo, ano ba yung mga naiisip mo, gusto mong mangyari sa kanya, no? So, pag nakita mong, motivation niya, bumili pala ng bahay, alam mo na kung ano yung message. Diba? Kapag ginagawa niyo yung form, importante na may conviction kayo. Okay, ulitin ko kailangan may conviction kayo. Okay, kasi pag wala kang conviction sa ginagawa mo, yung tipong, bro, may business ako, gusto mong makita, di ba? Ano tendency, wala yung excitement. Parang hindi, kahit go mismo, hindi ka convinced na yayaman ka sa network marketing opportunity na dala mo di ba? So, dapat, bro, alam mo dito bro, kailangan mo makita itong ginagawa kong side project. Kasi alam ko na makakatulong talaga sa ito. Okay? Kailangan yung with conviction. Okay, matanong ko, sino ba si inyo pag nag-present with conviction talaga? Kapag nag-invite yung with conviction talaga, ayan, taas yung kamay nyo, ako lang naman makita niyan Okay? Meron ba ganon? Ayun, ayan, dami nagtataas. Sino pa iba? Okay, yan. Kailangan lagi excited talaga pag kumakausap kayo ng prospect niya. Kagaya ngayon, sobrang excited ako na pinapakita ko sa inyo to, no? So, matagal-tagal na rin kasi nakapag-webinar Okay, ayan. Alright. Ayan, paano daw magtaas ng kamay sa webinar? Gamitin mo yung webinar panel, meron dyan, may makita kang hand sign. So, para maitaas mo yung kamay mo. Okay, ayan. Kailangan with conviction. Okay, tatandaan yan Okay, ang conviction, kaya kang bayaran niya ng milyon-milyon, okay? Kapag wala kang conviction, okay, wag mo nang asahan nakikita ka ng malaki sa ginagawa mo. Alam mo, meron nga akong ninong dito sa industriya na to, ninong, okay, ninong versus sa kasal, no? Always top earner sa iba't ibang company, sa mga pinasukan niya ng company. So, one time, sinamahan ko siya mag-present, so I worked with him, elbow to elbow talaga ng trabaho, katawan, no? Isa na natutunan ko sa kanya. Kahit hindi mo alam yung compensation plan, kahit hindi mo pa alam yung negosyo, kapag may conviction ka na talagang kikita ka ng malaki sa business mo, kahit hindi mo alam yung company pa, yung product, yung comp plan, basta excited ka with conviction ka na nag-i-invite, okay, makakapagpa-sign up ka. Ganun ka powerful ang conviction. Okay? So, yan na. Okay, yung pangalawa, okay, direct approach or third-party approach. So, ano yung direct approach? Ito naman yung sa mga matagal mo ng kakilala, no? So, pag sinabing direct approach, ito yung, diretsuhin mo na, kaibigan mo Alam mo naman yung background yan Close mo, best friend mo yan Tol, gawa tayong pera. Ako ganito lang mag-invite pagka-kaibigan ko. Tol, gawa tayong pera. Okay, Tol, open ka ba? Meron akong side project dito, pagkakitaan natin, dali. Diba, para makabili naman tayo ng makalabas-labas naman tayo, diba, yung mga ganon. Okay, third party, Tol, meron akong side project, naghahanap ako ng tao naghahanap ng income para dito sa project na to. Okay, ayan. Kailangan with conviction pa rin kapag sinabi mo. Alright, may nagtanong nga pala dito sa chat, ano daw difference ng conviction tsaka hyping. Okay, hyping, ito yung bagay na na hindi totoo. Okay, parang ginagawa mo mukhang totoo. With conviction naman yung talagang na-visualize mo yung yung sarili mo. Okay, na-imagine mo yung sarili mo na magiging successful ka, tumataas yung conviction mo. Kaya
na ipapasa mo sa kausap mo. Alright? Ganun ka-powerful kapag may conviction ka. Kaya importante rin na visualize nyo kung ano yung gusto nyong mangyari sa inyo. Okay? So, kung kailangan ma-visualize mo na talagang pupunuin mo ang SMX, downlines mo lang, kailangan makita mo sa sarili mo na makakabili ka ng bahay dahil sa network marketing opportunity na dala mo. It's a way to increase your conviction, no? Nakaka-increase siya ng conviction. Alright? Ayan. Okay. Ayan, sige. Bago tayo mag-proceed sa sense the mood, may tanong si... Okay, ayan. Pitching din ba yung conviction? Okay, conviction, ibig sabihin, nakikita mo, sigurado ka, okay, sa sinasabi mo, okay, na-feel mo na mangyayari sa'yo, so mataas ang conviction mo. And of course, dahil excited ka, totoo yan, nauuwi talaga sa pitching din ng opportunity yun dahil sobrang excited ka and nakakahawa talaga yung excitement. Okay. I've seen top earners na nadadaan sa excitement. And I also work with top earners na nadaan talaga sa excitement kaya nakakapagpa-sign up. Kaya kung wala kang conviction, wala kang excitement, ang hirap din mag-invite, especially over the phone. Okay. And sa Facebook, sa Facebook nowadays, meron ng intuition ng mga tao sa online. Develop na intuition ng mga tao sa online na kapag nag-post ka, people can sense the mood. Okay? People can sense the mood. Ayan, kaya na, yung pangalawa natin, di ba kapansin niyo sa approach 1, 2, and 3, sense the mood. Kapag nagpo-prospecting kayo, i-sense nyo yung mood ng kausap nyo. Or nung kakausapin nyo. No? So, kung galit pa siya, di ba, mainit ba ulo niya? Happy ba siya? Okay? Kung napansin nyo medyo mainit ang ulo, huwag nyo munang imbitahin sa presentation. No? So, dyan yung maki-like kayo o kaya maki-comment kayo, makisimpatya kayo. Di ba? Sympathy. Alam mo yun yung gustong-gusto ng mga tao, di ba? Yung pag may pinost ka, may magla-like. Okay. Umamin kayo. Ito umamin kayo. Sino sa inyo nagbibilang ng like? Okay, kapag nag-post kayo. Kaya may mga umaamin, no? Okay, di ba? Di ba, sarap magbilang ng like sa totoo lang. Actually, ako, nagbibilang din ng like eh. Kaya minsan, one time, may kukwento ko sa inyo, sa atin natin lang. Yung bayaw ko one time. So, ginagaya niya ako na is-posting also. So, pero sabi niya sa akin, ayaw niya na daw mag-post sa Facebook. Sabi ko, bakit? Wala naman daw nagla-like eh. Okay, magbilang naman ng like, di ba? Pero totoo, di ba? Gustong-gusto natin yung, gustong-gusto natin yung may nagla-like sa mga pinopost natin, no? And iba yung feeling nung na-appreciate ka. And sa internet, kapag may nag-like, may nag-comment, we feel na appreciate tayo, di ba? So, ganun din sa mga taong pinoprospect natin sa internet. Pinaalala ko nga yung libro na How to Win Friends and Influence People. Okay, are you familiar with that book? How to Win Friends and Influence People. Isa yan sa mga nare-recommend na libro when it comes to people skill, which is very important sa business natin. Diba? Okay, yan. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Ayan. Salamat, Sir Manny. Alright, ayan, no? Okay, isa sa natutunan ko doon is yung you appreciate your prospect. Okay, yung appreciation, no? Napakalaking bagay yan, no? So, kapag napansin mo yung prospect mo masaya, mainit yung ulo or anything, just by liking or commenting, nakikisimpatya ka, it's creating rapport. Okay? Nagkakaroon ka ng rapport dun sa tao. Okay, yan. And kapag nagkakaroon ka ng rapport, yung tao na yon, feeling niya, appreciated siya. And since appreciated siya, karamihan ng tao yun ng weakness, appreciation. So, nagkakaroon kayo ng connections online, relationship. Kaya minsan pag in-offer mo yung opportunity mo, whether direct approach, third party, or form, mas madali mo siyang makukuha. Okay? Sense the mood, like or comment, okay, sa kanyang post para ma-invite mo siya. Okay? And then once na-invite mo siya, okay, dito na tayo sa technique na to, no? Okay. Like, comment, okay, for rapport, then invite. Okay, dalhin mo siya sa
chat room. Okay? So, doon mo siya dadalhin. Normally, sasabihin mo lang naman dyan, kapag nagtanong siya, di ba, in-offer mo na yung business mo, okay, in-offer mo na, nag-create ka ng curiosity sa kanya na, open ka ba na side project? Siyempre, magtatanong yan, paano ba? Okay, pwede ba kita ma-invite sa chat room? Siguro mga 30 minutes lang to. Okay. So, pag umuo siya, gawin mo, i-add mo na sa chat room. And, pagpasok sa chat room dito, kailangan ng teamwork. Okay? Kailangan teamwork kayo ng na makagrupo mo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa, ha? Okay, chinatroom mo pa, kayong dalawa lang pala, di ba? Okay, ginroup chat mo pa, okay, dalawa lang pala kayo, di ba? So, dito kailangan ng teamwork. So, ano ang una mong gagawin kapag pinasok mo na yung prospect mo sa chat room? Okay? Siyempre, i-welcome mo siya, di ba? I-welcome mo, tapos i-introduce mo siya doon sa mga advisor na nasa loob ng chat room. Sino-sino yung advisor? Yun yung mga core leaders mo. Okay, core leaders mo at ibang downlines mo na nasa loob ng group chat. Okay, so introduce mo siya. Okay, let's welcome Gerald. Okay, isa siyang nagtatrabaho sa printing and hindi na siya masaya sa sweldo niya and gusto niyang malaman kung ano ba talaga itong XYZ company na opportunity na to. Okay, so in-introduce mo yung weakness. Wag na wag mong ititi up si guest. Okay, kasi hindi yan makikinig sa mga advisor na nasa loob ng group chat. Okay? So, ulitin ko, wag na wag mong ititi up si guest kasi hindi yan makikinig sa mga advisor na nasa loob ng group chat. Okay? Kasi naalala ko, may isa akong downline, no? Pinakilala niya sa amin yung yung isa niyang guest, no? Okay, ang pagkakati up niya, top earner daw to ng real estate company. So, dahil yung isang downline ko, hindi pa naman talaga earner sa network marketing, ang nangyari, ninervyos. Okay, kasi tini-up si guest na top earner ng isang real estate. Ito, baguhan lang sa sales industry, sa marketing industry, ninervyos. So, nawala yung guts para mag-present. Okay, kaya wag na wag yung gagawin, iti-up yung guest nyo. Basta, ang sasabihin nyo dun sa mga advisor, okay, sa mga advisor nyo, yung weakness, yung needs ng guest nyo. At ang iti-up mo, yung mga advisor. Okay? Ngayon, na-introduce na natin, nasabi na natin weakness. And ang trabaho ng mga advisor, pagka-welcome kay guest, syempre, ang trabaho ni advisor ay i-welcome din si guest. Okay? Kumustahan, building rapport, okay, i-welcome si guest. Ngayon, ano ang susunod na procedure? Testimonials ng mga advisor. Okay? Hindi ikaw na nag-invite na magbibigay ng testimonial, kundi sila advisor. Okay, sabihin, i-relate nila advisor yung experience nila doon sa nararanasan ngayon ni guest. Kung ang pakiramdam ni guest ay kulang ang pera niya, and then i-relate ni advisor yung story niya. Alam mo, before, di ba ganito, ito, example lang Alam mo, before, problema ko rin yan, dati rin ako nagtrabaho. Okay, and nakala ko okay na. Pero dumating sa point na na-layoff ako sa trabaho, wala akong income. Pero dahil pinakita sa akin itong XYZ company na to, itong opportunity na to, ngayon kumikita na ako ng 10,000 a week. Okay, 10,000 a week sabay upload ng income statement. Okay, just for proof. Ngayon, kung hindi naman ganun kalaki yung income statement pa, okay, or yung check, kahit 2,000, 1,500 lang yan, okay, pwede mo kasi sabihin, alam mo, ganyan yung problema ko, naghanap ko ng extra income. Ngayon, kumikita ka this 1,500 per week upload ng check, kahit 1,500 lang yan. Ngayon, bakit kailangan mong ipakita kahit maliit lang yan, no? Kahit mababa lang yan. Kasi, ang tao, iba-iba ng preference. Pwedeng dun sa guest, malaki na yung 1,500, okay? Diba? Pwedeng malaki na sa kanyang 1,500, magiging happy na siya kung meron siyang 1,500 a week. Kaya, possible, ma-inspire siya. Okay, ma-inspire siya sumali. Alright? Ganun ang technique dyan, no? So, whether maliit ang cheque o malaki, maliit ang statement o malaki, ipakita nyo. It doesn't matter. Ang importante, meron tayong social proof na pinapakita. Ang importante, na-inspire siya. Alright? So, testimonials, baliwan, and then proceed with the presentation. Okay, ganitong style sa presentation. Okay, iba-iba ng style. Meron gumagamit ng nag-upload ng picture sa group chat. Okay, or you can use Facebook notes.
Ako normally tinatanong ko muna, ano po ba gamit nyo? Wi-Fi o free data? Kapag sinabi niyang free data, ang ibibigay ko sa kanya, Facebook Notes. Familiar ba kayo sa Facebook Notes? Sino dito gumagamit ng notes sa Facebook? Sa profile niyo meron yun, nakalagay Facebook Notes. Ayan, meron mga ilan, no? So, gamitin niyo Facebook Notes, very effective to. I-upload niyo yung presentation dyan. Kumbaga, kung paano kayo nag-BBOM, kung paano kayo nag-BBOP o OPP, kung ano man ang term nyo, okay? I-convert nyo sa wordings. Medyo matrabaho lang, pero isang trabaho lang naman to. I-convert nyo sa wordings. Tapos, yun ang yun ang i-upload nyo, yun ang i-paste nyo dun sa, sa link sa group chat. Okay? Ayan. So, ganun ang gawin nyo. Kasi bakit kailangan ng Facebook Notes para to sa mga naka-free data? Hindi lahat makakapanood ng video. Okay? Diba? Hindi lahat kaya manood ng video. Kaya nga tinatanong ko usually pagdating sa presentation Ma'am, sir, ano po gamit nyo? Wi-Fi o free data? Ngayon, pag sinabi niyang free data, Facebook, yung link ng Facebook Notes ang binibigay ko. Pag sinabi niya naka-Wi-Fi, yung video ang binibigay ko. Okay? So, ganun ang technique sa presentation. Okay? Ngayon, kung kaya niyong mag-present talaga sa chat room ng mano-mano, go for it. Wala masama doon. Okay, effective pa rin yun. Alright, ayan. And after ng presentation, sponsor should close. Okay. So, after ng presentation sa group chat, pwede nyo nang tanggalin yung guest, tapos usapin ni nag-invite. Okay na nag-invite kung kumusta yung negosyo, ano yung nagustuhan niya sa presentation. Okay, ngayon, kung happy siya, alam niyo na yung susunod na step. Diba? Pa-sign upin nyo na. Okay, pabilihin nyo na ng package. Package 1, package 2. Ibigyan ko yung tip pag nagpapa-sign up kayo. Kasi normally, yung ibang guests, ang style, next week. Sige, next week. Ikaw naman, sige, next week. Hindi, bigyan mo siya ng ikaw magbigay ng sa kanya, ng choice, no? Wag niyong hayaan na next week lang. Okay, normally, pag i-close nyo, unang tinatanong ko dyan, ano po yung nagustuhan nyo sa presentation? Hindi yung, okay ba? Di ba? Okay ba? Tapos, agree na lang yung guest. Kailan po kayo sasali? Next week. Di ba? So, tanong mo kung ano yung pinaka nagustuhan niya sa presentation. Bakit mo tinatanong kung ano yung pinaka nagustuhan niya? Para alam mo kung saan mo siya titirahin. Okay. Ayan, di ba? So, halimbawa, ano po ba yung nagustuhan niyo? Pinaka nagustuhan niyo sa presentation? Yung income, gusto ko yun. Bakit gusto niyo po ng income? So, tanongin mo ulit. Kasi siyempre sasagot si si guest. Para yan sa enrollment ng anak ko di ba? Malapit na kasi magpasokan, 2 buwan na pasokan na. Sige po. Kailan po natin pwedeng simulan yung negosyo para may pang-enroll na kayo dun para kumita kayo at magkaroon kayo ng pang-enroll para sa anak nyo. Di ba? Pang-tuition para sa anak nyo. So, inuulit nyo yung weakness. Okay? Kasi nalaman niya, di ba, tinanong niyo Ngayon, uulitin mo sa kanya yung weakness. Okay. Tapos mag-follow up ka pa ng isa pang tanong. Diba? Kailan nyo po gustong simulan yung negosyo para po may pang-enroll kayo, may pang-tuition kayo, doon sa anak nyo. Okay. Pwede po ba bukas? Okay. Pwede po ba bukas? O sa susunod na, sa makalawa? Sasagot naman si guest. Bukas. Pag sumagot bukas, anong oras po? Pwede po ba kayo ng 2:00? O, 3:00. So, bibigyan mo lang siya ng dalawang options. Okay? Ayan. Ito may nagtatanong na paano daw kung sinabi ng guest madami daw siya nagustuhan. Okay? Pag marami siya nagustuhan, diretsohin mo na rin. Okay? Since nagustuhan niyo po yung buong presentation, okay, ano po yung reason niyo bakit niyo siya gusto? Balikan mo na ng ganda. Tingnan mo lang yung weakness niya. Yun lang. Okay, para ulitin mo lang sa kanya to remind him. Okay, meron kasing psychological pattern yun kung bakit mo ginagawa. Okay, yan. Then, ngayon, kung hindi pa siya sigurado, okay, pwedeng talagang totally wala siyang pera. So, wala pa talaga siyang pang-pay-in. Okay, ang pwede mong after ng presentation, tanggalin mo siya sa group chat, ipasok mo siya sa group page. Okay, bakit group page? Hindi another group chat ulit kasi ang problema sa group chat, ang daming pop-up, mataas ang chance na mag-leave. Kasi maya pop-up sa kanya yung information, no. Dali mo siya sa group page. So doon pwede niyo siyang
Pwede mong dalihin yung updates. Okay, yung mga baliwan, updates about the company, yung income statement, yung cheque, pwede nyo i-upload doon sa group page na ito, kayo magbaliwan, no? Schedule ng mga BOM, i-upload nyo lang doon, webinar, and tips and other value, how to make money. Mga tips, di ba? Paano ka nakapagsimula magnegosyo, pwede mong i-share sa sa group page, no? Okay? So, pwede nyo gawin yun. Okay, ayan. Alam niyo, ayan, teka. Okay, dito tayo sa approach 3. So, dyan na tayo na. Ano ba tong approach 3? Okay, bakit meron post excitement? Okay, ito yung mga isa sa mga favorite ko, no? Yung pagpo-post ng excitement. Okay, very contagious kasi ito, tsaka na-apektuhan lahat. Okay, yun yung sinasabi ko, conviction, excitement. Kapag meron ka nito, i-share mo. So, halimbawa, nag-testimonial kayo, okay, you are currently dun sa group chat na ongoing group chat presentation, meron testimonial na in-upload yung isang downline mo. Pwede mong gawin, pag-upload ng testimonial niya, screenshot mo, okay, di ba, whether Android o laptop yung gamit mo, kaya iOS, screenshot mo, tapos i-upload mo sa profile mo. Sabi mo, grabe to, ganito pala nangyari sa kaibigan ko to, ito pala dating problema niya. Now, kumikita na siya because of ganitong opportunity. Okay, ongoing group chat pa. Sino gustong sumali? Okay, ayan. Yung excitement ba i-amplify nyo sa Facebook wall? No? Okay. Sino dito yung gumagawa ng ganun? Yung ina-amplify yung excitement sa ano? Pinopost yung excitement niya doon sa Facebook wall niya. Okay, ayan. Meron ba? Naalala ko na nag-ahabol ako ng silver director position. Okay, unang ginawa ko na, no? Sa amin kasi, yun yung pinaka-third highest ranking sa company namin, silver director. So, nung visualize ko magsi-silver director ako, hindi pa ako silver director noon, basta iniisip ko lang na makakarating ako doon. Okay, ang unang ginagawa ko, binapaliw ko yung sarili ko. Ginagawa niyo ba yun? Okay, sorry for that term, sa mga conservative sa M&M, pero sobrang effective kasi, okay? Ayan, no? So, baliwin niyo yung sarili niyo. No, i-visualize nyo kung sino kayo sa industry nyo, sa negosyo nyo. No? I-visualize nyo na meron kayo sasakyan. Okay. So, you can search on the power of visualization. Meron mga lecture dyan, pero hindi ako natuturo ng gano'n. No? Sineshare ko lang kasi na-experience ko yun. Okay. I-visualize nyo kung magiging, di ba, kung taga-in global yun, may tawag ng global ambassador ba yun? Di ba? Okay. Visualize nyo na kakaroon kayo ng malaking bahay, na bibili ka ng 2 sasakyan sa loob ng isang araw, cash mo bibilihin, just visualize it. Tapos, tuwing umaga yun, tuwing umaga, gabi, tanghali, lagi mong i-visualize. Okay, binabaliw mo yung sarili mo. Okay. Kapag ginawa mo yung tataas yung yung conviction mo. Okay. Ngayon, dahil binivisualize mo, ganun yung ginagawa ko nun, binivisualize ko, mag-silver director ako. Okay, so pupunta ako doon sa rank na yon. Nagkaka-visualize ko. Pag na-excite ako, ang gagawin ko, ipopost ko sa wall ko. Okay? Pag nakabenta ako ng 3 product, okay, 5 product sa isang araw, ipopost ko sa wall ko, tapos sabihin ko, ito yung kinita ko for the day. Okay, kumbaga ine-excite ko lagi yung sarili ko. So, ano nangyayari doon sa sa circle of friends ko sa Facebook ko? Okay, nayayanig sila. Kasi excited ka, ano meron dito? Bakit excited? Kaya tendency, magtatanong yan, ano meron? Ano ba yan? O, di ba? Nagkaroon ka ng attraction. Na-attract mo sila. Tapos, di ba, ang nakalagay yan, attraction, then offer. Okay, pag natanong, ano ba yan? Okay, dali mo siya sa, alam niya na, sa group chat. Okay? Ayan. Ayan, ito may nag-share visualization parang kay Bo Sanchez daw nang hindi pa siya successful. Yes, very effective yan. Totoo yan, no? Kaya, kailangan ma-visualize mo na successful ka. Ma-visualize mo yung mga mangyayari sa'yo. Okay? Kasi matitrigger excitement yung conviction. Tsaka nagiging malinaw sa iyo yung direction mo. Okay? Importante yan. No? Kaya i-visualize mo. Tapos kapag na-visualize mo, i-share mo. Okay? I-share mo with excitement. Okay? Diba? With excitement. Kapag walang excitement yan, in-upload mo lang, okay, may ilan nag-like, may nag-comment, tapos pag-comment, ano yan? Diba? Ano yan?
Tapos ikaw naman, dahil wala kang conviction, ay, wala lang yan. Di ba? Kasi wala kang conviction eh. Pero kung may conviction siya, pag-upload mo with excitement, may magtatanong, ano ba yan? Ano ba yan? Eh, hindi. Maganda to. Meron kasi akong business na pinasok. Dito matutupad yung pangarap ko. Ano ba negosyo? Ay, alam mo na, sagot. Di ba? Alam mo na yung magiging sagot. Okay, yan. Kaya that's the approach number 3. Right? Ayan. Sino dito yung may natutunan? Nag-enjoy kayo? Yes, ayan. Tama. Yung apply ng halos palagi nasa auto center hanggang sa nakuha niya. Yes, totoo yun. Yan. Ayan. Effective yan. Yes! yan, no? Totoo. Very effective. Okay, ayan. So ito yung tinatawag kong ninja moves. Okay, so may tatlong approach siya. And ayan, iba-iba, no? So actually, may lalabas kami Ninja 2.0, Ninja Moves 2.0. So doon naman i-apply namin yung concept ng funded proposal. Okay, familiar kayo sa concept ng funded proposal o yung FPS. Okay, so ibig sabihin ng funded proposal, kumikita kayo sa mga taong ayaw sumali sa network marketing opportunity nyo. So maglalabas ako ng another webinar para doon. Okay, so mag-i-invite ako ulit. So ito yung mga taong who say no to your opportunity pero you will still make money from them, you will still earn from them. Okay, you will still earn. Kikita ka sa kanila para meron kang pondo sa pag-a-advertise mo sa opportunity mo. So sabi nga ng aking mentor, no? So I consider this one of my mentors, si Rob 4. So he's an SEO expert. So yung mas strategy sa SEO doon ko natutunan, no? Sabi niya, don't just build downlines, build a business. Kailangan ng mindset mo, you are building business. Okay? Kaya binibuild mo yung retail base mo, binibuild mo yung mga downlines mo, you build a relationship with other people, so you are building a business. So hindi yun, di ba? So ganun strategy. Don't just build downline, build a business. Okay? And now, okay, ayan. Kaya natutunan nyo na itong ninja moves na ito. Okay? Ayan. Para lumaki ang grupo nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi repetition. Okay? Repetition is the master of skill. Paulit-ulit nyo lang gawin. Huwag kayong titigil. Ulit hanggang sa ma-master nyo. Okay? Pag na-master nyo, dun nyo mararanasan kumita. Okay? Ng maganda-ganda.